Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi niya iniutos na hanapan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta kasunod ng puna ng mga taga-suporta nito. Pinabulaanan din ni Remulla na pinag-iinitan si Marcoleta. Nakatutok si Joseph Morong. Sa harap ng kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta na sabi ng Ombudsman ay kakasuhan ng plunder ngayong linggo. Pagdidiin Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila pinag-initan si Marcoleta. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Matatanda ang lumutang ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC na hindi niya idineklara ang donasyon o regalo sa kanya noong kongresista siya at bago siya tumakbo bilang senador sa eleksyon 2025. I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good, so I said, we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao. Mataas man o mababa, katamaan sa atin pag mali ang ginawa. Dagdag pa ng Ombudsman, hindi rin daw totoo na namimili sila ng kakasuhan dahil sa kasalukuyan may ginagawa silang preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Ayon sa Ombudsman, tuloy pa rin ang pagsampa nila ng kaso ngayong linggo na mismong kay Marcoleta daw nang galing ang ebidensya dahil inamin nito na tumanggap nga siya ng 75 million pesos. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Muling inulit ng Ombudsman ang paliwanag kung bakit plunder ang ikakaso nila laban kay Senador Rodante Marcoleta. Gayong sabi ng mga taga-suporta ng senador, hindi naman pera ng gobyerno ang 75 million pesos na tinanggap nito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lamang pera ng gobyerno ang pwedeng sangkot sa kaso ng plunder base na rin sa nakasaad sa Republic Act 7080 o batas kontra sa plunder. Alangan naman po yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Katulad din daw ito ng kaso noon ng plunder laban kay dating Pangulong Joseph Estrada dahil umano sa pagkamal niya ng yaman galing sa wetting money. Same. Circumstances? Yes, opo. Naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, po pwede. It's just that, kadalasan, ang nafa-file ho, yung public funds. Sa rekomendasyon ng fact-finding panel na kasuhan si Marcoleta, sinabi nito na sa laki daw ng 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. Umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.